Ang nakaraan, laking gulat nitong si Manager Kim dahil kumain sina Sophie at Sebastian ng pagkaing hindi naman nababagay sa kanila. Kaya naman sa mga oras na iyon ay agad niyang tinanggal sa trabaho ang dalawa. Wala silang nagawa kundi lumabas na lamang habang masama naman ang loob ni Sebastian kay Mr. Kim. Habang nasa loob sila ng isang sasakyan, pinaliwanag ni Sebastian ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao at higit sa lahat ay gusto siyang makita ng kanyang lolo Rafael ng personal. Alo, nandito na kami. Nais kong ipakilala sa inyo, si Sophie nga pala. Aba iho, siya na ba ang tumulong sa iyo Iha, halika dito. Maraming salamat nang dahil sa iyo ay nabuhay pa ngayon ang apo ko. Wala po yun, sir. Ang napadaan lang ako sa lugar na iyon. Pero syempre, sino ba naman ang gagawa ng ganun kung walang problema sa buhay, hindi ba? Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Sebastian, kumusta na sa restaurant ni Mr. Lee? Maayos bang makitungo ang mga empleyado doon? Lo, sa mga empleyado masasabi kong ayos naman. Pero maliban lang sa kanilang manager na sobrang sama na ugali. Alam mo bang umorder lang ako ng espesyal na menu nila? Pero nagalit agad sa akin dahil hindi raw kami nababagay sa ganung lugar dahil parang daw yon sa mga mayaman at paperang tao. At isa pa sa hindi ko matanggap dahil tinanggal niya si Sophie sa trabaho. Kahit wala naman itong ginawang masama sa kanya. Lo, I suggest na kailangan palitan ng Mr. Lee ang gatong manager. Masyadong mahal ang kanilang mga pagkain na dapat sana ay pangmasa lamang para maraming customer na dumating at bumili nito. Pero anong nangyari? Mahal ito. Sige, tatawagan ko si Mr. Lee tungkol sa kanyang inassign na manager. Kung ganun, mapapalas natin ang lalaking yon. Lo, gusto ko sanang kausapin mo si Mr. Lee na meron tayong papalit na bagong manager, si Sophie Madrigal. Alam kong hindi masyadong kabisado yung mga responsibilidad na ito. Pero tutulungan ko siya hanggang sa matuto siya. Sebastian, bakit mo kailangang gagawin to para sa kanya? Siyempre Lo, bilang pasalamat natin sa kanya, hindi ba? Niligtas niya ang buhay ko. Yun lang ba ang dahilan, iho? At wala nang iba pang dahilan. Kung sa bagay, maganda naman itong si Sophie at mukhang mapagkatiwalaan. Sophie, ang totoo, gusto kitang maging girlfriend ng apo ko. Po? Lolo naman Hayaan mo na akong makahanap ng babaeng gusto ko. Sa ngayon, gusto ko munang tulungan si Sophie para na rin sa kanya mga magulang at kapatid. Ikaw ang bahala, Sebastian. Pero kung si Sophie ang magiging girlfriend mo, nako, hindi ako tututol. Sa ngayon, ikaw mo nang bahala sa kanya, okay? Meron diyang kwarto na hindi naman ginagamit ng mga kapatid mo dati. Doon mo siya patulogin. Maliwanag ba? Kakausapin ko muna itong si Mr. Lee. Sige Polo, ako nang bahala sa kanya. Sebastian, hindi ko alam na ganito pala kayo kayaman at kilala niyo ang may-ari ng restaurant na pinapasukan ko. Talaga bang dito na ako titira? Nakakaya naman sa inyo? Basta bukas, Sophie, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Siya nga pala, duminto ka na sa malaking kwarto dahil nasa ibang bansa naman yung naninirahan dito yung kapatid ko. Sige na, magpahinga ka na at kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang itong si Yaya, nasa baba lang siya. Sebastian, pwede bang sa baba mo na ako para naman makatulong ako sa pagluluto sa kusina ni Yaya? Sige, ikaw ang bahala. Baka magsundo kayo ni Yaya parating sa pagluluto. Bumaba muna itong dalawa, ngunit nakasalubong nila ang driver. Boss, nariyan sa baba si Lorraine. Gusto ko daw makausap. Pinasok naman siya ng gwardya. Sige kuya, maraming salamat ha. Bumabang magkasabay sina Sophie at Sebastian, kaya naman kitang-kita sila ni Lorraine. Babe, Sebastian, pwede ba tayo mag-uusap? Lorraine? Ano ba bang pag-usapan natin? Hindi ba ikaw nagsimula nito? Babe, mali ang iniisip mo. Wala nang naging kami ng lalaking iyon. Wait, sino ang malanding babae na iyan nakasama mo? Lorraine, siya si Sophie, ang bago kong girlfriend at mahal namin ang isa't isa. No way! Hindi ako papayag, Sebastian. Ako lang ang girlfriend mo. Nahibang ka na ba? Matapos mo akong lokohin, tapos ngayon sasabihin mong girlfriend kita? Pwede ba Lorraine, umalis ka na?
Baka gusto mong ipakaladkad ka sa gwardya. Sige, aalis ako. Pero hindi ako papayag na hindi kita muling mabawi sa babaeng iyan. Guard, palabasin mo ang babaeng ito at huwag mo na siyang papasokin pa dito kahit kailan pa sa bahay na to. Kuya, huwag mo akong hawakan. Kaya kong lumabas mag-isa. Tuluyan na ring nakalabas itong si Lorraine sa kanilang mansyon. Samantalang tinawagan naman itong si Don Rafael itong si Mr. Lee. Don Rafael, napatawag ka. Nakita mo ba ang pinapahanap mo sa restaurant ko? Oo Mr. Lee, nakita namin. Pero itatanong ko lang sa'yo, gaano ba nakikilala ang manager mo doon sa restaurant? Bakit Don Rafael? May ginawa ba siyang hindi maganda sa inyo? Alam mo Mr. Lee, marami na palang complaint tungkol dyan sa manager mo, lalo na ang mga empleyado. Bakit? Ano bang ginawa ng manager ko? Alam mo bang lumabas din na kanyang tunay na ugali ng manager mo? Umorder lang naman itong si Sebastian at yung si Miss Sophie ng isang special na pagkain pero pinahiya ng manager mo itong si Sebastian at tinanggal pa sa trabaho yung pobreng crew. Siya nga pala, magkano ba ang kinikita ng restaurant mo kada buwan? 200,000. Bakit? Alam mo kasi Mr. Lee, masyado kasing mahal ang mga pagkain. Dapat kaya sa masa, hindi lang yun. Hindi lang 200,000 ang kikitain mo kundi masigit pa. Kung ganon Don Rafael, mapilitan akong palitan siya sa oras na mapatunayan natin. Pero sino ang papalit natin? Huwag kang mag-alala Mr. Lee, may nahanap na kami. Hindi man siya masyadong magaling sa umpisa pero katagalan makukuha niya rin ang tamang diskarte. Sige Don Rafael, sakto at bukas ay babalik na rin ako sa bansa. Sa oras na mapatunayan natin ang lahat ay papalitan natin ang manager na yan. Sophie, huwag kang matakot sa babaeng yun. Sebastian, siya ba yung sinasabi mo na dati mong girlfriend? Oo, siya. Pero bakit mo sinasabi sa kanya na girlfriend mo ako? Alam mo kasi, ginawa ko lang yun para naman tumigil na siya. Pero kung gusto mo, liligawan kita para naman maging totoo yun. Ha? Liligawan mo ako? Sebastian, sa palagay ko, hindi pa tayo magiging bagay. Tingnan mo ang estado natin sa buhay. Samantalang ikaw, nasa itaas at ako ay nasa ibaba. Sophie, hindi naman siguro basihan sa isang relasyon kung mayaman ba o hindi. Ang mahalaga ay nagmamahalan at may tiwala sa isa't isa. O siya, kumain na lamang tayo. Baka tapos na saya sa pagluluto eh. Tatawagan ko lang si Lolo para sabay-sabay na tayo. Matapos ng kanilang hapunan ay umakyat na sa kanyang kwarto itong si Sophie para magpahinga kung totoo man ang sinabi ni Sebastian sa kanya na magiging manager siya sa restaurant na yon. Isa itong malaking responsibilidad at hindi niya alam kung makakaya niya ba ito. Ngunit sa pinagtapat naman ni Sebastian sa kanya, hindi niya alam kung magustuhan niya ba ito, lalo na sa pagiging magkasintahan. Samantalang laking pagtataka naman itong si Michelle kung bakit sa oras na ayon ay wala pa sa kanilang boarding house itong si Sophie. Kaya naman, hindi niya na ito hinintay pa at nagtungo na siya sa trabaho. Mahirap na at makita siya ni Mr. Kim na late sa pagpasok sa trabaho. Pagpasok ni Michelle sa loob ay nakasalubong niya ang manager kaya naman ay binatin niya ito. Oh, akala ko pati ikaw Michelle, hindi ka na papasok sa gabing ito. Bakit po? Manager Kim, ano ba nangyari? Yung kaibigan mong si Sophie at yung bago niyang pinasok dito, sumuway sa utos ko kaya hayon. Pareho ko silang tinanggal sa trabaho. Bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo, ha? Manager Kim, hindi po kasi siya umuwi ngayong hapon. Sige na, magbihis ka na dahil maraming nakatambak na trabaho sa loob. Sige po sir. Hindi makapaniwala itong si Michelle na natanggal na sa trabaho ang kaibigan nito. Hindi niya rin alam kung saan ito ngayon nagpunta marahil sumama ito kay Sebastian. Tuloy na kayang maging manager itong si Sophie. Kung sakaling mangyari man iyon, ano kaya ang gagawin nitong si Mr. Kim para makaganti sa kanilang lahat? Makipagsabuhatan kaya itong si Lorraine para bumagsak ang negosyo ni Mr. Lee. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating palampasin ang susunod na kabanata sa ating Part 6. Abangan!